Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 5, 2026. Actually, di ko kilala itong mga personalidad na ating pong pag-uusapan. Natisod lang ako sa balita bigla at na-curious sapagkat nabanggit po kasi sa balita na dating close aide nang noon ay kumakandidato pa lamang sa pagkasenador, ngayon ay Senador Bongo, ito pong isa sa mga dating nangapital lamang na mahigit sa 30,000 piso pero biglang naging multi-billionaire. Anong meron? Anong nangyari sa paanong kaparaanan sila naging bilyonaryo? Tayo po'y humahanga sa mga taong nagsusumikap talaga na mula po sa pangkaraniwang buhay ay naging mayaman o bilyonaryo. Pero kung ang kaparaanan naman po ay hindi tama, lalong-lalo na kung ito po ay galing sa pondo ng bayan, dapat managot po ang sinuman na gumagawa po nito. At ito pong dalawa na ito ngayon ay nasasangkot sa mga kontrobersiya. Partikular, yung kanilang kayamanan ay napansin na ng Anti-Money Laundering Council. Pag-usapan po natin ang balita kaugnay niyan at ang mga komento, mga panulat diyan ng mga iba't ibang vloggers sa ating social media. Re-reactionan po natin ang mga yan. Pero bago tayo magpatuloy, syempre, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Napakalaking tulong po niyan para makilala po tayo ng mga kapwa natin sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Kasi sa pamamagitan po ng like ninyo, nasasuggest po tayo sa iba pang mga users ng Facebook at ng YouTube. Dako na po tayo dito po sa pumukaw ng atensyon ni Top 1. Ang tinutukoy po natin ay sina Mr. Jonathan So at Mr. Carlito Makadangdang. Ayon po sa balita ng Billionaire News Channel, sila po o partikular itong si So ay dating close aide nitong si Senador Bongo. Departamento. Si Sorin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Yan yung nag-curious sa akin mga tol No? Kasi meron kayang kinalaman dito ang nakaraang administrasyon para mapaboran sa mga proyekto itong dalawa po na ito. Simulan po natin ang balita. Balikan natin. Hindi lang siomay, kundi flood control kickbacks din ang nagpayaman ng umano sa dalawang negosyante. Lock-in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Makadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomay King partners Jonathan So at Carlito Makadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng May nagtatanong, kailan kaya si Bongo mapapansin ng Ombudsman at DOJ? Hindi ko po masasagot yan. Ang makakasagot po dyan, DOJ at Ombudsman Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni So at Makadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang Grabe, no? 2019, 31,000 pesos lamang ang kapital. Ngayon, ito na yung mga sumunod na eksena. 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020, lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ng House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Makadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan.
Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang hard hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito, ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang hard hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at top Bilyon-bilyon piso ang pinag-uusapan ng mga kontrata, no? Thousands of transactions. Kaya talagang mapapansin po ito ng AMLC. Pero ang tanong, bakit ngayon lang napansin? Dahil ba ang Pangulo ngayon, Marcos, at ang Pangulo sa nakalipas na administrasyon, Duterte? Kapag ka Duterte, hindi mapapansin. Kapag ka Marcos, mapapansin na. Kaya kahit huli man, sabi nga, naihahabol pa rin. Salamat din dito po sa Bilyonaryo News Channel. Talagang ginagawa ninyo ang isang napakagandang journalism o investigative journalism. Kasi kung hindi dahil po sa mga pagbubunyag ng Bilyonaryo News Channel, wala din naman tayo mapag-uusapan ng mga ganitong issue. Kaya pasalamatan natin. Sino ba ang nasa likod nitong Bilyonaryo News Channel? Kasi kahanga-hanga talaga so far ang kanilang ginagawa na investigative journalism. top-notch sa Bulacan. Tatlo rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang tatlong proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap ng 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025. Sa bagay, ito naman ang sagot kasi nangyari na ito sa panahon ng Marcos administration, 2023 to 2025. Pero yung pagputok ng yaman nila nagsimula noong 2020. At sa panulat nga nitong si Attorney Jesus Palsis, may hinalungkat siya na issue tungkol doon sa controversial na face mask. Mamaya, babasahin po natin. Ayon sa AMLAC, ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024 kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Ang ilan, joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Ito na, no? Nadawit na siya sa flood control project investigation ng Department of Justice. Kaya marami tuloy nag-iisip ngayon, baka hindi lang sa lehitimong negosyo nila yumaman itong mga binabanggit na personalidad. Pero siyempre, ito ay parte ng isinasagawang investigasyon pa ng DOJ o police. Soon, malaman natin kung ano talaga ang katotohanan dito. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si Sorin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan namin kunin ang panig ni So at Makadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, hindi pa sumasagot sa mga mensahe ng Billionaire News Channel ang dalawa. Balikan natin ang nakaraan mga to. Na content ito ng Billionario.com Ito ay December 1, 2020. Sabi po dito, Show My King hailed as Asia Leaders Awards Franchise Company of the Year. In short mga tol, yung kanilang kumpanya ay talagang napaka-successful ng mga panahong iyon. No? Pero ang malaking katanungan, sa likod ng success na yan, talaga bang
Diyan ang galing lahat sa lehitimong prangkisa nila na ibinebenta o sa negosyo na yan. Malalaman natin yan sooner or later. Ngayon, merong post si Attorney Jesus Palsis kaugnay ng mga personalidad po na ito na laman ngayon ng balita. Ito po yung ilan sa mga photograph na shinare ni Attorney Jesus Palsis. Face mask, tapos yung billboards ng copper face mask na pinopromote ng mga panahong iyon. At saka meron po ritong photo. Ito pong si dating Secretary Martin Andanar ng Communications at gamit niya yung face mask. Ayan. Basahin natin ngayon yung panulat dito nitong si Attorney Jesus Palsis. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga materials at author na ginagamit po natin ngayon dahil kung hindi po dahil sa kanila, wala po tayong re-reaksyonan na impormasyon o balita. Sabi dito ni Attorney Jesus Palsis, flood control, show my king, and copper mask. Jonathan So and Carlito Macadangdang, two names that sounded familiar when Billionario News Channel reported that the two businessmen were being investigated and plugged by the Anti-Money Laundering Council. Now, I remembered why their names sounded so familiar. Siguro, iniisip ni Attorney Jesus Palsis, narinig ko na ito tang mga pangalan na ito dati. Talagang napaka-familiar nila. At naalala niya ngayon. So, and Macadangdang were DDS businessmen during the pandemic who owned and distributed Copper Mask PH. That stupid mask that was plugged by Makati Medical Center for having a hole in the mask, making it actually ineffective in preventing COVID-19. Saan ka naman nakakita ng ganong mask? May butas? Di ba pasok din yung mga sakit papasok sa katawan ng tao? But oh boy, copper masks were gaining popularity especially with the upper middle class and Filipino-Chinese community. At no other than the former secretary suot yung copper mask. Tuloy po natin ang pagbasa. And Copper Mask Philippines wasn't doing it quietly. They were very loud in using PR against Makati Med and they weaponized the law by threatening Doc Adam, a blogger with cyber libel cases. Na-content kasi ito ni Doc Adam noon Sinabi niya lang ang katotohanan na hindi epektibo itong copper mask na ito. Kasi saan ka naman nakakita ng mask na may butas? Di ba? At yun nga, pinagbantaan nila na idedemanda si Doc Adam ng cyber libel. They even got the Department of Health to endorse or not criticize the copper mask they were selling despite actual doctors and doctor groups calling out the copper mask for being ineffective. Why? Bakit ganun parang napakalakas nila noong mga panahong iyon? Sabi nga ni Attorney Jesus Palsis dito, DDS businessmen. Corruption includes not only actually stealing money, but getting undue government backing or influence for your business. And Copper Mask definitely falls under such category. Duterte's corruption during the pandemic is wide and deep, but very little was unearthed because he was a fascist dictator on a killing rampage with his war on drugs. Parmalee was one. Copper mask, face shields, and motorcycle barriers were another. It's quite difficult to be a millionaire, much less a billionaire, just by selling siomais. Kahit na may franchising model pa. At least now, it's clear from Billionaire News Channel's report, So and Macadangdang's huge transactions increased when they shifted from franchising into contracting instead. Now I wonder, ayon po kay Attorney Jesus Palsis, about those other businessmen who got rich so fast
and flaunting their wealth like these Siomai Kings. May politiko or kontraktor sa likod nila siguro. Ang tanong, sino kaya ang mga politiko o kontraktor sa likod nila? Isa-isahin po natin ang mga balita at panulat ng mga personalidad sa internet sa ngayon. Nakapasok na rin sa radar ni Ramon Tulfo ang issue. At kanina, nag-post si Ramon Tulfo ng mga sumusunod. Sabi niya po dito, "From siomai makers to flood control magicians." Yan ang kwento ni na Jonathan So at Carlito Macadangdang. Nagsimula sina So at Macadangdang sa kanilang kumpanyang nagtitinda lamang ng siomai sa mga kariton na ang paid up capital ay 31,249 pesos and 50 centavos. JC Premier Business ang kumpanya nila ng siomai. Tumiba ang JC Premier Business noong panahon ni Pangulong Digong ng 120 billion pesos na mga proyekto sa flood control sa DPWH. Nakuha ni So, isang Chinoy ang malaking mga proyekto dahil dumikit siya sa mga alipores ni Digong. Binabasa ko lamang ito mga tol ha. Panulat po ito ni Ramon Tulfo. Biglang yaman si So at Macadangdang. Ganoon din si Simon Paz alias Simon D na isang kontraktor ng basura na naging bilyonaryo noong panahon din ni Digong. Ang pagsipsip ni Paz sa mga alipores ni Digong ay nagbunga ng pag-award sa kanya ng prime government lot sa Luneta. Tinayuan ni Paz ng Rizal Park Hotel ang dating kinatatayuan ng US Army Navy Club. Isa ring Chinese na naging bilyonaryo noong panahon ni Digong ay si Michael Yang na nagumpisa sa mga pagtinda ng mga knickknacks sa Davao City. My highly reliable sources said Yang became a billionaire running many FOGO outlets and drug trafficking. Ayon po ito sa panulat ni Ramon Tulfo. Nasa sa inyo kung kayo po'y maniniwala dito sa sinasabi ni Ramon Tulfo. Okay, talon tayo. Ito naman ay panulat ni Attorney Wilfredo Garrido na siyempre hinango niya ang kanyang opinyon sa balita ng Bilyonaryo News Channel. Sabi niya po dito yesterday, "The Siomai Syndicate. Meet high-flying Jonathan So and Carlito Macadangdang. Clean cut, media sabi. They flaunted their siomai franchising business, Siomai King, to hide a money laundering operation." Para sa kalinawan po ninyo mga tol, pag sinabi pong money laundering, may mga predicate offenses po ito. Ang ibig sabihin ng predicate offense, mga paglabag sa batas na nagresulta sa pagkakaroon ng malaking profit o pera. No? Halimbawa, kidnapping for ransom, illegal drugs, at iba't iba pang mga paglabag sa batas. Actually, under the law, 34 offenses po ang enumerated sa law on money laundering as amended no? Pero doon sa ika-34, binanggit pa doon another analogous circumstances. Ibig sabihin, hindi lamang confined sa 34 offenses. Maaaring mas marami pa depende sa circumstansya. In short, kapag ka ang pera nanggaling sa illegal na aktibidad, marumi po ito. Kaya ang terminong ginagamit, money laundering, literal na lalaban mo, lilinisin mo yung pera. Sa mga kaparaanan, katulad po ng pagsusugal sa kasino, halimbawa yung ninakaw mo, o kaya yung pinagbentahan mo ng illegal na droga, o kaya yung ransom. Hindi mo naman pwede yan basta na ideklara na pera mo yan kasi hahanapin kung saan ang origin yan. Hindi mo pwedeng sabihin, galing yan, kidnap o ransom yan. Kaya ang gagawin ng iba, maraming kaparaanan ng paglilinis ng pera, pero ang naging
pinakamadalas ngayon, dahil usong-uso yung mga kasino, pupunta yung mga money launderer sa kasino, magkakaroon ng mga kasabwat doon, tapos magsusugal ng bahagya, maya-maya, ilalabas na yung pera at idedeklara na nila na sila'y panalo. Once panalo na ang sugarol sa kasino, hindi na makikita yung pinanggalingan ng maruming pera. Kung hindi ang makikita na lamang, that is their winnings at legal na po yun. Malinis na yung pera. Yan po ang isang kaparaanan ng money laundering. At ito naman, sa parte nila, mukhang ang kaparaanan ng paglilinis nila ng pera ay sa pamamagitan ng kanilang mga lehitimong negosyo. Ito hindi ko sinasabing ginawa nila yan, pero yan po yung nilalaman ngayon ng balita. Tuloy po tayo dito. Displayed their Lamborghinis. Kaya pala sa ating thumbnail na hinango natin sa balita ng politico.com.ph, may mga napakagarang mga sasakyan. Ito. Tuloy tayo. And Ferraris outside their one-stop shop to show that selling siomai can turn franchises into multi-millionaires. Yun pala, they were just conduits for flood control scammers who use their bank accounts to siphon billions of pesos from the DPWH to contractors and politicians. Scheming off a portion of the SOPs for themselves to fund their opulent lifestyles. Binabasa ko lang yung mga sinambit dito ayon sa panulat ni Attorney Wilfredo Garrido. Reminds you of mafia dons working behind pizza parlors. How many small-time entrepreneurs were lured into their business and lost money, thinking that they would achieve the same level of wealth selling lousy siomai. Kaya pala kaliwat kanan ng naglalabasa ng mga franchise dito sa lugar namin, ang dami yung mga siomai king franchise dito Pero kung titingnan mo, parang halos wala namang bumibili. Ibig sabihin, hindi masyadong kumikita. In short, mukhang napaniwala yung mga nag-franchise na malakas ang kitaan sa mga negosyo na yan, pero sa totoo, hindi naman pala. Kasi as alleged, mukhang hindi naman sila doon yumaman. Ang sinasabi sa mga balita ngayon, katulad ng mga sinulat dito nitong si Attorney Wilfredo Garrido, ay mula daw po sa kontrata ng gobyerno, partikular sa mga flood control projects. They should be prosecuted for plunder and locked up in bilibid. Matatapang mga salita dito ni Attorney Garrido. Sabagay, abogado naman siya. Alam niya kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili. Fed nothing but siomai the rest of their despicable lives. Tapang, Kasi, alam niyo mga tol, itong panulat ni Attorney Wilfredo Garrido dito, this is a serious accusations to both So and Makadangdang. An imputation of a crime to someone could be a tarnishment of a reputation. Kaya pwedeng maging libel po ito. Pero siyempre, dahil abogado po yung binabasa natin, alam niyo naman siguro yung limitasyon ng kanyang karapatan sa pamamahayag. Tuloy lang po natin ang binabasa natin. On the other hand, why did it take the Anti-Money Laundering Council years to blow the whistle? Yon ang malaking katanungan sa atin. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Yan ang malaking katanungan. Tuloy ko po Watching 120 billion pesos in suspicious transactions flow before their very eyes from the land bank to commercial banks where taxpayers' money were laundered into private accounts. Didn't their eyeballs pop out? I have the feeling both AMLC and Lambank were complicit in these schemes, that they were working hand in glove with these thieves, kicking back part of the loot as their SOPs. If Julius Babaw never gave us a peek into this rabbit hole of crime and conspiracies, thanks to you, Julius Babaw, na-interview mo sina Diskaya, kasi dahil po sa interview na yon, although maraming criticize noon kay Julius Babaw, pero dahil sa interview na yon, talagang nagkalantad-lantad yung mga lifestyle
ng mga di umano'y nagnakaw sa ating gobyerno. No? Kaya pasalamatan natin si Julius Babaw. No? If inadvertently letting us put two and two together, chances are these scams would still be going on and we will continue paying our taxes to fund the lifestyle of these low lives. But do not forget, Attorney Wilfredo Garrido, whether you like it or not, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, I know, ikaw na mismo ang nagsabi kasi nagiging madalas ko nang nababasa ang panulat nitong si Attorney Wilfredo Garrido. This is a dilaw. Pero tingin ko sa kanya, siya yung dilaw na hindi katulad ni Leila de Lima. No? Do not forget na kung hindi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi malalantad ang lahat ng ito. Kung hindi sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong July 28, 2025 na mahiya naman kayo, hindi malalantad ang mga kontrobersiya na ito sa flood control project anomalies. This scandal just keeps getting bigger. It's hard to believe rags to riches stories anymore, as some rags are used to wrap the loot, just like the maletas. I am afraid a certain Isaw and Banana Q millionaire might be one of them. Ayan ha, panulat po yan ni Attorney Wilfredo Garrido. Serious accusations na sinabi niya kasi na mga magnanakaw yung dalawa no? Oh. And syempre, ito na yung laman mismo din ng balita. Politico.com.ph, yesterday, February 4, 2026. Franchise, Ferraris, and flood scam. AMLC plugs dramatic 120 billion peso surge tied to Show My King partners Jonathan So and Carlito Macadangdang. Yayamanin, ano? Babata pa nila, kaya kung hindi mo alam ang kwento, mga tol, kung walang mga kontrobersiyang bumabalot sa kanila ngayon, talagang lubos mo silang hahangaan sa napakamurang edad. Mula sa kapital na 31,000 pesos, naging multi-billionaire. Kahanga-hanga, di ba? Pero hindi pala ganun ang kwento, ayon sa mga balita at impormasyon na nababasa po natin ngayon. For years, Jonathan Payawal So and Carlito Macadangdang sold a fairy tale many wanted to believe. Childhood friends turned serial entrepreneurs. They wrapped themselves in a rags to riches franchise story. Show My Carts, wellness products, pandemic mask, then cap it off with Ferraris, Lamborghinis, and Instagram bravado. The message was clear. Hustle pays. Parang totoo, no? Basta masipag ka lang, yayaman ka. Mali po yun. Hindi po totoo. Alisin na natin yung paniniwala na basta masipag ka lang, yayaman ka. No? Kung gusto mong yumaman talaga, hindi lamang sipag, kailangan mo rin ng diskarte. Higit sa lahat, hindi dapat galing sa illegal. Kaya napakahirap paniwalaan na ngayon na ang daming biglang yumaman dahil lamang sa sipag nila. Ang tanong, baka merong illegal kaya bigla silang yumaman. At ngayon, sa katanungan na yan, hindi na exempted itong dalawang personalidad na ating pinag-uusapan. Si Mr. So at si Mr. Macadangdang. According to documents from the Anti-Money Laundering Council reviewed by Politico's sister site, Bilyonaryo, the duo's fortune didn't just grow over time. It spiked violently. Right around the moment investigators say they allegedly crossed into DPWH flood control contracting, including what AMLC linked affidavits describe as ghost projects. The numbers alone raise eyebrows. AMLC records show that So logged 119.56 billion pesos in financial transactions over the past 2 decades. Grabe po yan. Napakalaking halaga para po sa financial transaction, tapos ang negosyong ipinapakita mo, yun lamang.
Baka maniwala pa tayo dito kung ang negosyo, San Miguel Corporation, yung mga talagang multi-billionaire na mga negosyante natin, ano. But the real action, the council noted, began only recently. Prior to 2021, the number of large transactions were relatively low. From 2021 to 2025, there was a dramatic surge. In that period, inter-accounts transfers exploded 925 transactions, while agency sales of investment ballooned to 18.5 billion pesos. For AMLC analysts, it was the kind of velocity that rarely comes from franchising siomai. So, saan ang galing ang mga pera na ito? In a sworn affidavits now part of the AMLC paper trail, former DPWH engineer Bryce Hernandez and construction section chief JP Mendoza Tagso as a key proponent who allegedly worked hand in glove with district engineer Henry Alcantara to monetize flood control projects under the DPWH. Their accounts outlined what they describe as a familiar playbook inside public works. So allegedly offered DPWH insiders a cut of project budgets. Hati-hatian na. Ako nang teteng na yan. Receive advanced project list from the district office. Shop this to friendly politicos to secure his role as proponent. Ensure the project's inclusion in the National Expenditure Program, awarded contracts to preferred builders, and finally, split the SOP among DPWH officials, proponent lawmakers, and other public actors. Doon na pumapasok yung mga sabwatan. Sa pamamagitan ng mga proyekto na yan, gagamitin nila yung kani-kanilang mga role bilang proponent sa mga mambabatas ito, at bilang mga kontraktor kuno at pati yung mga kasabwat na mga empleyado sa DPWH. Ganyan nila ninanakawan ang pondo ng ating bayan. To AMLC analyst, the money trail seemed to move in lockstep with that narrative. The council noted that the financial takeoff coincided with the DPWH focus pivot of JC Premier Business International Incorporated in 2019 with a paid-up capital of just 31,249.50 centavos. By 2020, JC Premier recorded 1,811 large transactions worth of 4 billion pesos. Ito na yung mga napakinggan natin sa balita kanina ng Bilyonaryo News Channel, yung inisa-isa po rito kanina. Sa mga napag-usapan natin na ito, mga tol, nakalulungkot, ano? Kasi napaniwala ang taong bayan na may mga taong akala natin nagsusumikap kaya po yumaman. Pero may mga tao pala na sa likod ng kanilang mga pinepresenta sa harapan ng publiko na pagsusumikap kuno at pagyaman, paglabag pala sa batas ang mga ginawa, and worse, pagnanakaw sa pondo ng bayan. And I agree sa mga sinasabi ng mga sumulat po dito, katulad ni Ramon Tulfo at ni Atty. Wilfredo Garrido, na kung may mga kasalanan ng mga tao na ito, dapat makulong ito. Nakalimutan kong i-share, mayroong panulat si Thea Tan Hindi ko pa nabasa pero nakita ko yung related content niya sa pinag-uusapan po natin. Ito. Basahin po natin. Ito pong 6 hour ago post ni Thea Tan. Sabi niya dito, remember when I posted about the beauty CEO na maraming loopholes ang life story from being a BA to owning a skincare brand to being a billionaire at age 21? Aside from her skincare brand, ang tinutukoy niya yata dito, di ko napapangalanan, pero kilalang kilala niyo yun. No? Kilalang kilala niyo yung tinutukoy dito ni Thea Tan. Napanood ko ito sa interview sa kanya ni Karen Davila,
na yung batang iyon, nung mga panahong iyon, napakasipag, no? Kung ano-anong hassles ang ginagawa sa buhay from Rizal Province. And actually, schoolmate ko, ICCT, no? Tapos ngayon, multi-billionaire na. Babae po siya. Hindi ko napapangalanan. Aside from her skincare brand, she's also in the construction business. Sabi dito. Anyway, what can you say about the billions of money being moved across the different bank accounts of these guys? Kahit yung nanay na walang work, may 56 bank accounts. China all, sabi dito ni Thea Tan. Ang tinutukoy niya, yung dalawa po nating pinag-uusapan. Si Jonathan So and Carito Makadangdang. Yung mga kino-comment yung pangalan, tama yan, pero hindi ko na po babanggitin dito kasi nagbanta po yun eh. Sabi niya, sa kanyang Facebook page post, ididemanda niya yung mga naninira sa kanyang pangalan. Para saan pa, naging top 1 tayo kung tayo magsasalita rito at magre-resulta sa cyber libel. Kaya konting restraint, pairalin natin yung pagpipigil sa ating mga saloobin. Hindi kasi lahat ng mga naiisip po natin ay pwede po nating imutawi sa ating mga labi. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Kayo na po ang humusga sa inyong mga isipan kung sa tingin ninyo may kasalanan ang dalawa pong personalidad na ating pong pinag-uusapan. Sa akin kasi, actually di ko naman dapat itapik ito. Kaso lang, nadrag yung pangalan ni Senator Bongo eh. No? Kung hindi nadrag ang pangalan dito ni Senator Bongo, hindi ako magiging curious dito. Ito nga po yun, no? Departamento. Si Sorin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan namin kunin ang panig ni So at Makadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Yun. Nadrag kasi yung pangalan ni Senator Bongo kaya na-curious ako. No? Anyway, maraming salamat sa inyong lahat mga tol. At huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.